It's 6:35 in the morning. Maaga kaming nagising and we're about to travel. Mga 45 minutes na travel to from Bacolod City to my hometown, which is Barrio Maao, Bago City, Negros Occidental. It's been several years bago ako nakauwi. Daw wala bala laman ha, daw wala bala niya siya. Kailan ba na siya? 50. Medyo dapat ako. Naubos na to. Oo, ay pilihan niya kakaroon na kung wala kapuslanan. Ang saya kasi habang pauwi kami, ang daming nagbebenta, merong mais, merong Indian mango, at napakamura lang nito. Siguro nasa 50 pesos, 30 pesos lang yan. At makikita mo dito, papunta sa amin is puro tubuhan na. Nakakamiss din yung ganito. Yung simoy ng hangin, yung marami kang mga memories na maalala. At yung una naming pinuntahan dito is yung resort na to. Yung mga resort dito nasa tuktok talaga ng bundok. At yung entrance fee dito is 30 pesos yata. Sobrang mura lang kasi yung tubig dito pag nasa bundok ka na is free. So kung meron kang lupa, kagawan mo ng resort, pwede kang magpatayo ng ilang swimming pools. Tapos yung tubig is free lang. Free flowing lang yung tubig. So ito yung mga business dito sa Barrio Maao. At ito yung aso ng tita ko na si Crown. Siguro ilang years na ba si Crown? More than 4 years or 5 years na yata si Crown. Crown. Oh, tin. Crown. 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 Tingin. Ah. At nag-set up na kami dito ng ihaw-ihaw. Grabing sarap nito. Meron kami ditong grilled pork, tapos chicken, marinated, napakasarap. At nag-prepare kami, nagbaon kami ng uling. Nagbaon kami ng mga papel. At good thing, itong resort na to is meron na silang allotted grilling station na pwede nilang ilagay dun sa tabi mismo ng cottage mo. At kasama na yun sa binayaran mo. Siguro may konting dagdag lang. Pero dito sa Barrio Maao, yung mga resorts dito is very affordable. Siguro pag isang buong family kayo, sobra-sobra na yung 1,000 or 1,500. Tapos wala pang corkage kasi pwede kayong magdala ng mga sarili nyong pagkain. Habang nagpapaypay ako dito ng mga pagkain namin, ang dami-daming pumapasok sa isip ko. I have to make use of this vacation. Kailangan marami akong magawa, marami akong pupuntahan. Kailangan mag-jog ako sa umaga pagising ko. Tapos, I have to make a lot of cover videos. So, na-prepare ko na yung mga songs dito. At ito yung view ng Gianna's Resort dito sa Barrio Maao. Yan yung mama ko. In-enjoy namin yung breeze. Napakalamig dito sa Barrio Maao. Dito sa tuktok ng bundok. In-enjoy namin yung swimming at umulan. Napakalamig dito kasi nasa high altitude ka. Nasa tuktok ka ng bundok. Napakalamig ng tubig. Spring pa yung tubig dito. Tapos, kailangan mo lang talagang maging prepared. Kasi napakalamig talaga. Tapos, nagpa-fog pa dahil umulan. Pero I enjoyed it. Napakasarap ng feeling na makapag-refresh once in a while. It took me more than 2 years bago nakauwi ulit. And siguro pupunta ka sa province to refresh is a very good way for you to think of the things na mga inisip mo. Kasi ako, I'm a very private person, independent person. And marami din akong mga bagay na hindi sinishare, yung mga sarili kong problem na ayoko rin ikwento sa iba. What I will do is gagawa ko ng paraan para ma-solve ko mag-isa
Pag na-solve ko na siya, that's the time na pwede ko na siyang ikwento. That's what they call hyper-independence. Merong bad side, merong good side, pero this is how I am. So for the meantime, let's enjoy. At this is life. 1, 2, 3. Grabe, nag-enjoy kami. Nabusog, ang sarap ng pagkain. Nagdala pa yung nanay ko ng ginataang munggo na may langka. Napakasarap nun. Na-i-pair mo sa inihaw na baboy tsaka manok. Napakasarap. So, uwi na kami nito after ng resort. Sige. Kasi dadaan pa kami sa isang ilog para mag-shoot ako ng isang cover song. At mga anong oras na ba to? I think maaga pa, mga 3 o'clock yata, wala pang 4 p.m. daw. Tapos pauwi naman sa amin galing resort, mga nasa 25 minutes lang to 30 minutes pag sasakyan. Pero napakataas nitong resort na to kasi nasa tuktok ba to ng bundok eh. Yung Barrio Maaw is nasa baba. Doon yung parang metro ng baryo dito, kaya tawag na baryo, barangay. Kumbaga lahat ng tao doon, yung pinaka metro nila, doon sila bumibili ng mga pagkain, andun yung marketplace, andun yung lahat-lahat. Tapos sa taas nito is itong mga resort dito sa Bukid. At ito, next stop namin, which is yung ilog, tawag dito is overflow. Yung tubig medyo brown kasi umulan, but then it serves well kasi napaka-presko ng hangin. At ito, isa sa mga cover songs ko, nasa YouTube to. So, watch the full cover dito sa YouTube and enjoy. Hindi clear. Still alive but I'm barely breathing. Just pray to God that I don't believe it. Nasa YouTube lang po yan. So if you watch the cover, do not skip the videos. Because I'm also earning dun sa mga cover songs ko pa dito sa vlog na to. Please do not skip the ads. At nakauwi na ako sa bahay namin. Introducing yung tatay ko. Nag-video agad kami kasi miss na miss din namin yung isa't isa. It's 5:35 in the morning. Grabe, napakasarap talagang mag-jogging dito sa probinsya. Tapos makikita mo pa yung sunrise sa ganito kaaga. Tapos iba yung hangin, iba yung environment. Napakasarap. Isa sa mga reasons kung ba't ako umuwi, kasi may mga relatives kami na pumanaw. At during that time na nakaburol sila, hindi ako nakauwi dahil nga sa crisis na nangyari. Tumas lahat yung gasolina, tumas yun, hindi ako nakauwi. So, yung kinwento ko nga, when you watch the previous vlogs, nakauwi ako dahil nakakuha ko ng mas murang plane ticket. Dahil pag malayo ka tapos may mga namatay, dalawa kasi yung relatives namin na namatay, isang tito ko tsaka itong pinsan kong isa. Sunod-sunod sila, siguro mga few weeks yung pagkamatay nila. So ako naman dun sa malayo, parang hindi ako makatulog, may mga anxiety, may mga personal issues din ako na hinaharap, tapos nangyari pa to. So I decided na umuwi dahil nakakuha ko ng mas murang plane tickets. Mahirap pag hyper-independent ka talaga. Wala kang pinagkakwentuhan, kundi sarili mo lang. So this vlog na ginagawa ko is, ang vlog o tawag ko nga dito is documentary. Itong ginagawa ko to is more of like a healing process din sa mga pangyayari sa buhay ko. At ito, nagtanong-tanong ako kung saan yung puntod niya. Nakita ko na. Ito yung pinsan kong si Randy Lagunday. I paid respect. Nag-pray ako sa kanya na i-guide niya kaming pamilya at i-guide niya yung mga decisions ko sa buhay kasi for sure nasa langit na sila. It's best din minsan kasi na mag-pay respect ka sa mga pumanaw na pamilya kasi deep inside ginaguide nila ako eh.
And they're giving me good luck and fortune kapag mag-pay respect ako sa kanila. Kaya each time na umuwi ako, pupunta talaga ako sa mga puntod ng mga yumao namin. At dito, pupuntahan ko sana yung isa ko pang tito, pero hindi ko nahanap yung puntod niya kasi nasa dulo-dulo, hindi ko mahanap yung pangalan. So, pumunta ako dito sa isang sementeryo pa sa amin at binisita ko yung ancestors namin. There you go. Papa! Papa! Hindi na kababugtaw? Hindi na ba? Sana? Ito mga kape, dito. Sana na. Ha? May ilis ka ba? At andito ako sa property ng tatay ko. Tayo na. Dito meron siyang mga manok na pansabong. Tapos andito rin yung mga sasakyan, yung mga motor. At andito yung para na nga itong Italier kasi marami siyang mga ginagawa. Dito mo rin makikita nakapark yung tracking namin para sa mga tubo. So lahat ng mga kailangan ng tatay ko andito na sa kanyang sariling compound. Maaga ko siyang sinundo kasi after kong mag-jogging, magkakape kami sa Native Coffee na pupuntahan namin. Yung kape dito sa amin is only 6 pesos. Native Coffee na ito. Talaga makikita mo kung paano nila gawin yung kape. Tintahan sa bed. Ito. Namin mag-jogging, di aga pa. At ganito yung paggawa ng Native Coffee dito sa amin. Itong Native Coffee na to is only 6 pesos. Makikita mo yung kanilang gawa ng coffee. Talagang parang ilang sala nga yan. 3 or 4 na sala. Tapos napakalakas nito. Parang mas malakas pa to kaysa sa Batangas Barako na na kape. At makikita mo dito kung paano nila ginagawa yung Native Coffee. Pati yung pangsala nga nila, parang ilang dekada na itong hindi pinapalitan, no? Meron silang garapon. Tapos yung kagandahan dito nga, itong coffee na to is only 6 pesos. Pure black coffee from the province. Masarap magmuni-muni sa probinsya. Marami kang marirealize na mga maliliit na bagay. Katulad ng sunlight sa umaga, yung hangin, yung huni ng ibon, at saka yung pagkakape dito sa tabi ng daan, which is seldom mo lang may experience kasi sa bahay ko sa Manila, iba rin yung environment dun. So, it's a good way to refresh and to have a separate environment din kapag na-burn out ka din sa trabaho mo. And I suggest talaga na once in a while, you get to visit your parents and magbakasyon ka sa probinsya. And I'm so happy and grateful that we're still able to do this. I'm still able to do this with my parents. If you're able to reach this part, please comment Barangay Maaw sa comment section. And then, let us know kung ano yung mga magandang napuntahan nyo dito sa Barrio Maaw. We'll be uploading more vlogs again soon. And enjoy your life and
Have a great week.